Ang mahabang sobrang kulay kape ay nanginginig sa aking kamay. Hindi ko pa ito nabubuksan, ngunit parang alam ko na ang nakasulat sa loob. Isang malamig na dampi ng katotohanan ang gumapang mula sa dulo ng aking daliri. Umakyat sa braso ko at dumiretso sa puso ko. Bakit ba kasi kay bilis magbago ng lahat? Kasabay ng panginginig ng kamay ko ay ang panginginig ng buo kong katawan. Nilabanan ko ang pamamanhid habang dahan-dahan kong pinunit ang gilid ng sobre. Ayoko sanang buksan, ayoko sanang basahin. Gusto kong ipikit na lang ang mga mata ko at magising sa isang mas magandang panaginip. Pero ang katotohanan ay parang suntok na sa pilitang bumabasag sa anumang pader ng pagtanggi. Nakahinga ako ng malalim, pilit pinakalma ang sarili. Para sa anak ko. Dahan-dahan kong inilabas ang papel mula sa loob, puting-puti at malinis, parang walang bahid ng kapaitan. Pero ang bawat salita, bawat letra, ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa aking pag-asa. Notice to vacate. Malalaking titik, itim at walang awa. Isang linggo na lang daw para umalis ako sa apartment na ito. Ang apartment na naging saksi sa bawat tawa, bawat pangako. At ngayon, sa bawat luhang dumadaloy sa pisngi ko, parang sumabog ang dibdib ko, nanikip ang lalamunan ko. Hindi ako makahinga. Ang nakasulat sa papel ay hindi lang basta abiso para lumipat. Ito ang huling patak sa balde ng lahat ng pagsubok na aking pinagdadaanan. Ito ang huling kuko sa kabaong ng pag-asa ko. Kinapa ko ang maliit kong tiyan. 5 buwan na. 5 buwan nang lumalaki sa loob ko ang bunga ng pag-ibig na akala ko totoo. Ang bata na dapat ay mayroong amang nagmamahal, mayroong tahanang pupunuan ng ligaya. Ngunit ngayon ay ipinanganak sa mundo ng kawalan. Marco, bulong ko. Ang pangalan niya ay parang isang bawal na awit sa bibig ko. Si Marco Antonio de Villa, ang lalaking mayaman, makapangyarihan, at may matatamis na salita na nagpasaya sa akin. Nagparamdam sa akin na ako ang pinakamahalaga sa mundo. Na ako lang, na kami lang dalawa, kasama ang magiging anak namin. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa aking labi, kahit pa may tumutulong luha sa aking mga mata. Naalala ko pa nung una naming pagkikita sa isang bar kung saan ako kumakanta. Ang mga mata niyang kumikinang, ang matamis niyang mga salita, ang pambobola niya. Maya ikaw ang pinakamagandang boses na narinig ko, sabi niya noon. Habang hinahawakan niya ang aking kamay, ang boses niya ay parang musika. Hindi ko akalaing sa isang simpleng bar, mahahanap ko ang bituin na magbibigay liwanag sa buhay ko. Nagpatuloy kami, nagmamahalan. Ang buhay ko ay naging parang isang pelikula. Marangyang hapunan, mamahaling regalo, at ang mga pangako niya na, hindi kita iiwan, Maya. Ikaw at ang magiging anak natin, ang magiging pamilya ko. Pamilya. Isang salita na ngayon ay parang isang malaking biro. Ngayon, ang lahat ng yun ay abo. Wala na. Ang tanging natira ay ang lumalaking tiyan ko at ang pagkaubos ng pera na inipon ko para sa aming dalawa. Ang mga tawag ko sa kanya ay hindi na sinasagot. Ang mga text ko ay seen lang o minsan ay hindi na umaabot. Ang huling mensahe ko sa kanya tungkol sa ultrasound ay nanatiling walang sagot. Kinagat ko ang labi ko para pigilin ang hikbi. Hindi ko pwedeng pabayaan ang sarili ko. Hindi ako pwedeng maging mahina. Mayroon akong anak na kailangan kong ipaglaban. Tumayo ako at naglakad patungo sa bintana. Iginagala ang aking paningin sa masikip na kalye sa labas. Ang ingay ng mga sasakyan, ang sigawan ng mga bata, ang amoy ng usok. Lahat ay parang isang malayo at hindi ko maintindihan na mundo. Pakiramdam ko ay nag-iisa ako, nalulunod sa gitna ng milyon-milyong tao. Maya, biglang bumukas ang pinto ng apartment at pumasok si Angelica, ang best friend ko. Ang buhok niyang gulo-gulo, ang mukha niyang balisa,
at ang hawak niyang plastic bag ng pagkain ay nahulog sa sahig nang makita niya ako. "May problema ba? Bakit ka umiiyak?" tanong niya. Dali-daling lumapit sa akin. Hindi ako makasagot. Ibinigay ko na lang sa kanya ang notice to vacate na kanina ko pahawak. Kinuha niya ito at binasa. Unti-unting nagbago ang ekspresyon sa mukha niya. Mula sa pag-aalala ay naging galit. "Ano to, Maya? Paano? Hindi pa nga natin nababayaran ang susunod na buwan. Pero isasantabi ba talaga nila kayo ng anak mo?" Umiling ako. Ang luha ay patuloy sa pagtulo. "Wala na akong pera, Ange. Ubus na. Lahat ng inipon ko, nagamit ko na para sa check-up, sa gas, sa mga pambayad." Niyakap ako ni Angelica ng mahigpit. "Huwag kang mag-alala, Maya. Hindi kita pababayaan. Hindi namin kayo pababayaan ng anak mo." Bumuntong hininga siya. Tila may malalim na iniisip. "May pagkakataon pa, May. May alam akong isang malaking kliyente. Isang event na makakasalba sa atin." Huminga ako ng malalim. Pilit pinapawi ang mabigat na lungkot sa dibdib ko. Ang yakap ni Angelica ay parang isang panakip butas sa sugat na hindi ko alam kung kailan maghihilom. Ang mga salita niya, may pagkakataon pa, ay tila musika sa aking pandinig, kahit pa ang isip ko ay puno ng pag-aalinlangan. "Anong pagkakataon, Ange?" tanong ko. Pilit pinatitibay ang aking boses. Kumala si Angelica mula sa yakap at pinunasan ang mga luha ko gamit ang dulo ng kanyang daliri. "May tumawag sa akin kanina. Naghahanap ng singer para sa isang malaking event. Ang kasal ng taon daw. Hindi ko pa alam ang detalye ng kliyente, pero ang talent fee. Maya, kaya nitong sagutin ang lahat ng problema mo, kasama na ang panganganak mo." Biglang lumiwanag ang mukha ko, kahit sandali. Napakalaking pera ang sinasabi niya. Sapat para sa upa, pambili ng gamit ng bata, at para sa ospital. Para sa kapakanan ng anak ko. Kasal ng taon? Uliti ko. Pakiramdam ko ay nahihilo ako sa pagitan ng pag-asa at takot. "Ange, alam mo namang hindi ako makakakanta ng maayos sa ganitong sitwasyon. Paano kung malaman nila na buntis ako?" Umiling si Angelica. Humawak sa magkabilang balikat ko. "Walang pakialam yan. Ang hinahanap nila, magandang boses. At ikaw, Maya, ikaw ang may pinakamagandang boses na kilala ko. Pangako, hindi mo kailangang mag-alala. Magaling kang magdala ng sarili mo. At saka, hindi naman sa kasal mismo. Sa reception lang daw, for a few songs. Isang araw lang to, Maya. Isang araw para mabago ang lahat." Napakagat ako ng labi. Alam kong desperado ako. Alam kong kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng pagbabago. Pero ang pag-iisip na aakyat ako sa entablado, na kailangan kong ngumiti at kumanta na parang walang problema, habang ang puso ko ay wasak at ang tiyan ko ay lumalaki. Iyon ang nagpapahirap sa akin. Ngunit nang igala ko ang paningin ko sa maliit na apartment, sa mga lumang gamit, at sa maliit na crib na nasa sulok na wala pang laman, isang kirot ang naramdaman ko sa aking puso. Hindi lang ito para sa akin. Para ito sa munting nilalang na nasa loob ko. Hinawakan ko ang aking tiyan. "Para sa'yo, anak." "Ano? Payag ka na?" tanong ni Angelica. May pag-asa sa kanyang mga mata. Tumango ako ng dahan-dahan. "Payag ako, Ange, pero kailangan kong malaman ang lahat ng detalye. Ayokong magkaroon ng anumang problema." Agad na kinuha ni Angelica ang cellphone niya. "Sandali, tatawagan ko ang organizer. Hihingin ko ang kontrata at lahat ng kailangan mong malaman." Ilang minuto ang lumipas na tila isang oras. Naglalakad-lakad ako sa sala, hindi mapakali. Ang kaba ay unti-unting pumalit sa lungkot. Ito na ba ang sagot sa mga panalangin ko? O isa na namang pagsubok? Sa wakas, ibinaba ni Angelica ang telepono. "Okay, Maya, nakausap ko na. Ang kailangan lang daw nila ay isang singer na may sopistikadong boses at malakas na appeal.
Hindi raw sila humihingi ng kung anong personal na impormasyon basta maganda ang performance. Walang interview, walang audition. Based lang sa mga recording mo na ipinadala ko. Gustong-gusto nila ang boses mo. At ang talent fee? Tanong ko, parang may kung anong humaharang sa aking lalamunan. Ngumiti si Angelica. Malapad na malapad. 100,000 piso, Maya. Advance payment, 50%. Makukuha mo agad mamaya via bank transfer. Kaya na nating bayaran ng upa, makabili ng mga gamit ni baby, at may matitira pa para sa ospital. Nanlaki ang mata ko. 100,000 piso. Hindi ko pa hawak ang ganoong kalaking pera sa buong buhay ko. Ito ay sapat na para makahinga kami. Ang pag-aalinlangan ko ay unti-unting nabura, napalitan ng isang matinding pag-asa, para akong nabunutan ng tinik. Kung mayroon mang pagkakataon na kailangan kong maging matapang, ito na yon. Sige Ange, sabihin mo payag ako. Ipadala na niya ang kontrata. Babasahin ko kaagad. Ilang sandali pa. Tumunog ang cellphone ko. Isang email mula sa isang event organizer. Nanginginig ang kamay ko habang binuksan ang attachment. Isang mahabang kontrata. Binasa ko bawat linya, bawat salita. Kailangan kong maging sigurado. Nakasaad doon ang lahat ng detalye. Petsa, oras, lugar. The Grand Ballroom of Imperial Hotel. Ang mga kantang kailangan kong kantahin ay nakalista rin. Puro mga classic love songs. May isang clause din na nagbabawal sa akin na magbigay ng anumang impormasyon tungkol sa kliyente sa media. At ang pinakamahalaga, mayroong malaking penalty kung sakaling hindi ko matupad ang kontrata o mag-backout ako. Ang halaga ng penalty ay doble ng talent fee. Grabe, ang higpit ng kontrata, sabi ko kay Angelica, habang pinipirmahan ang dokumento gamit ang isang e-signature. Parang ayaw nilang mag-backout ang sinuman. Natural lang yan sa mga malalaking event, Maya. Special ang kasal na yan, kaya sigurado ako na ayaw nilang masira. Maya-maya, nakarinig ako ng ding mula sa cellphone ko. Isang notification mula sa bank app. Pumasok na ang 50,000 piso. Pakiramdam ko ay may bumigat sa aking dibdib na biglang lumuwag. Napatingin ako sa aking tiyan. May ngiti sa aking labi, kahit pa may tumutulong luha. Kakayanin natin ito, anak. Hindi ka magugutom. Hindi tayo magpapalayas. Oh, may email ulit, sabi ni Angelica. Mukhang confirmation na yan, Maya. 1 linggo na lang, kaya kailangan mo nang maghanda. Inabot niya sa akin ang telepono. Isang email nga, may nakasulat na Final Event Details. Wedding of the Century. Mayroon ding attachment. Isang PDF file. Binuksan ko ito. Ang PDF file ay dahan-dahang nag-load sa screen ng aking cellphone. Ang title na Final Event Details, Wedding of the Century, ay tila nagpapahiwatig ng isang magandang simula. Isang bagong kabanata sa buhay ko. Ngunit sa ilalim ng lahat ng pag-asa, mayroon pa ring maliit na tinig sa loob ko na bumubulong ng pag-aalinlangan. Inabot ko ang aking tiyan, pilit na kumukuha ng lakas mula sa munting buhay na nasa loob ko. Ito ay para sa kanya, para sa aming dalawa. Ang una kong nakita ay ang isang eleganteng disenyo ng imbitasyon, kulay ginto at ivory, na may mga detalyadong palamuti. Napakaganda. Kitang-kita ang yaman at kapangyarihan ng mga magpapakasal. Pagkatapos, bumaba ang aking tingin sa pinakamahalagang detalye, ang mga pangalan ng ikakasal. Napakagat ako ng labi ng mariin. Ang pintig ng puso ko ay bumilis, hindi sa excitement, kundi sa isang matinding kaba na biglang bumalot sa akin. Marco Antonio de Villa at Lea Mendoza. Parang may kung anong tumama sa aking ulo. Ang pangalan ni Marco. Ang pangalan ng lalaking nag-iwan sa akin sa gitna ng kawalan. Ang ama ng anak ko. Ang lalaking pinangakuan ako ng walang hanggang pag-ibig. Ang cellphone sa aking kamay ay biglang naghulog sa sahig. Tumunog ng malakas. Nagkalat ang mga pixel sa screen, parang basag na salamin ang aking mga pangarap. Maya, ano yan?
Tanong ni Angelica. Dali-daling dinampot ang cellphone at tiningnan ang screen. Nanlaki rin ang kanyang mga mata nang mabasa ang pangalan. Hindi, hindi ito totoo, Maya. Si Marco, magpapakasal siya. At ikaw ang kakanta sa kasal niya. Ito ba ang dahilan kung bakit napakataas ng talent fee? Hindi ako makasagot. Ang hangin ay tila nawala sa aking baga. Ang boses ko ay parang naipit sa lalamunan ko. Ang paningin ko ay unti-unting lumabo, pinupuno ng nagbabadyang luha. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, hindi lang sa labas, kundi sa kaloob-looban ng aking kaluluwa. Isang linggo. Isang linggo lang mula ngayon, kailangan kong tumayo sa harapan ng taong nanakit sa akin. Sa harap ng babaeng ipinalit niya sa akin at kumanta ng mga awit ng pag-ibig at kaligayahan. Isang malaking biro. Isang malaking pahirap. Ang kontrata, Ange. Bulong ko. Ang boses ko ay halos hindi marinig. Ang penalty. Hindi ako makaka-back out. Punyeta! Mura ni Angelica. Alam na pala to ng putang inang event organizer. Ito sigurado ang pakana ng bruhang Doña Victoria. Gusto kanilang ipahiya, Maya. Gusto kanilang gawing katuwaan sa kasal ng anak niya. Sa pagbanggit niya sa pangalan ni Doña Victoria, parang may kung anong nag-click sa isip ko. Naalala ko ang huling pagkakataon na nakita ko siya. Iyon ay noong sinubukan kong kausapin si Marco sa opisina niya. Ilang linggo matapos niya akong iwanan. Flashback. Isang linggo pagkatapos iwanan ni Marco si Maya, naglakas loob siyang puntahan ito sa kanyang opisina. Ngunit sinalubong siya ng nag-aapoy na titig ni Doña Victoria, ang ina ni Marco. Ano ang ginagawa mo rito? Hamak ng mga awit. Galit na tanong ni Doña Victoria, ang kanyang boses ay parang yelo. Huwag na huwag mong lalapitan ng anak ko. Hindi ka nababagay sa pamilya de Villa. Isang kang gold digger. Ni hindi nga sa kanya yang dinadala mo, di ba? Marami ka pang nilalandi. Hindi makapagsalita si Maya. Pinipigilan ng luha. Hinawakan niya ang tiyan niya at tumakbo palabas ng opisina. Nagising ako mula sa aking pagmumuni-muni. Hindi ito aksidente. Ito ay planado. Ito ay isang uri ng paghihiganti. Isang paraan para ipamukha sa akin kung gaano ako kaunti. Kung gaano ako kawalang silbi sa mundo nila. Ang luha na kanina ay nagbabadya ay biglang naging mainit. Umaagos sa aking pisngi. Ngunit sa bawat patak, naramdaman ko ang isang kakaibang init. Isang apoy na nagliliyab sa aking kalooban. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng galit. Gusto nila ng palabas, Ange. Sabi ko, ang boses ko ay nanginginig. Ngunit may kakaibang pagtatapos. Pinunasan ko ang luha ko. Kung gusto nila ng palabas, ibibigay ko sa kanila. Tiningnan ako ni Angelica. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagtataka. Maya, anong ibig mong sabihin? Hindi ka ba magbaback out? Paano kung... Wala nang kung, Ange. Putol ko sa kanya. Hindi ako aatras. Haharapin ko sila. Haharapin ko si Marco. At haharapin ko ang bruhang si Doña Victoria. Hindi ako ang magiging biktima sa kwentong ito. Lumapit ako sa basag na screen ng cellphone ko. Tiningnan ang pangalan ni Marco at Leah. Isang ngiti ang sumilay sa aking labi. Isang namamangiti na may bahid ng kapaitan at pagdedetermina. Para sa anak ko, bulong ko, at para sa aking sarili. Bago pa ako makapag-isip pa, biglang tumunog ang isa ko pang cellphone, ang lumang unit na bihira ko nang gamitin. Isang numero na hindi ko kilala. Nag-alinlangan ako saglit, ngunit sa huli ay sinagot ko rin. Hello? Huwag kang matakot kay Doña Victoria. Isang boses ng babae. Kalmado ngunit may kakaibang pagtatapos, ang sumagot sa kabilang linya. Nagulat ako. Paano niya nalaman? Kailangan nating mag-usap. Ang boses sa kabilang linya ay hindi ko na narinig pang muli. Pagkatapos ng kakaibang pahiwatig na yon, bigla na lang namatay ang tawag. Nanatili akong tulala.
Hawak ang lumang cellphone sa aking tenga, pinipilit unawain ang kakaibang mensahe. Sino siya? Paano niya nalaman ang sitwasyon ko? At bakit niya sinabing, "Huwag matakot kay Doña Victoria"? Sino yan, Maya? Tanong ni Angelica, na halatang nagtataka sa reaksyon ko. Umiling ako. Hindi ko alam, Angie. Isang babae. Sinabi niya lang, "Huwag daw akong matakot kay Doña Victoria." Tapos kailangan daw naming mag-usap. Nagkatinginan kami ni Angelica. Mas lalo lang gumulo ang sitwasyon. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi ako nag-iisa sa laban na ito. O mayroon lang talagang nagmamanipula sa sitwasyon ko na mas nagpapalala pa. Kinabukasan isang formal na imbitasyon ang dumating para sa akin. Hindi ito para sa kasal. Ito ay mula sa opisina ni Doña Victoria de Villa. Hinihingi ang aking presensya sa kanilang mansyon kinabukasan ng hapon. Ito na siguro ang pag-uusap na sinasabi ng estranghero. Anghang ng leon, gaya ng sinabi ni Angelica. Nanginginig man ang aking tuhod. Alam kong wala akong choice. Kailangan kong harapin siya. Nang sumapit ang hapon, suot ko ang pinaka-formal kong damit na meron ako. Kahit pa ito ay medyo masikip na sa lumalaki kong tiyan. Naging determinado akong hindi magmukhang kawawa sa harap ng taong gustong-gusto akong durugin. Ang gate ng mansyon ng mga De Villa ay bumukas ng marahan. Tila malugod akong tinatanggap, ngunit sa loob ko, alam kong isa lamang itong bitag. Ang pathway patungo sa malaking bahay ay napapalibutan ng matatayog na puno at mga makukulay na bulaklak, ngunit ang ganda nito ay hindi sapat para takpan ang bigat ng kapaligiran. Bumaba ako sa taxi. Naglakad patungo sa pangunahing pinto. Bawat hakbang ay parang paghakbang sa isang hukay. Ang mansyon ay napakalaki, napakarangya. Ang bawat dekorasyon, bawat chandelier ay sumisigaw ng kayamanan at kapangyarihan. Dito lumaki si Marco. Sa mundong ito na puno ng ginto at kaplastikan, isang matandang katulong ang nagbukas ng pinto at dinala ako sa isang malaking sala. Nakaupo si Doña Victoria sa isang upuang gawa sa velvet. Ang likod ay tuwid na tuwid. Ang muka ay walang emosyon. Sa tabi niya, may isang table na puno ng mga dokumento at isang tseke. Ang kanyang tingin ay matalim, parang isang sibat na tumatagos sa aking kalooban. "Narito ka na pala, Miss Garcia." Simula niya. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may kakaibang lamig. Ito ang huling pagkakataon na pag-uusapan natin ang bagay na ito. Hindi ako sumagot. Tumayo lang ako doon, pilit pinapanatili ang composure ko. "Alam kong alam mo na ikaw ang kakanta sa kasal ng aking anak." Patuloy niya, walang bakas ng emosyon. "At alam ko rin ang motibo mo. Gusto mong ipahiya kami. Gusto mong guluhin ang araw ng kasal ni Marco at Leah." Umiling ako. "Hindi po. Nandito lang po ako para tuparin ang kontrata ko." Ngumiti si Doña Victoria, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Huwag kang magkunwari, Miss Garcia. Kilala kita. Kilala ko ang lahi mo. Mga babaeng mga awit na naghahanap lang ng pera at posisyon sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga katawan. Nanindig ang balahibo ko. Ang dugo ko ay tila kumulo. Gusto kong sumagot. Gusto kong ipagtanggol ang aking sarili. Ngunit pinigilan ko ang sarili. Kailangan kong manatiling kalmado. Wala po akong anumang intensyon na guluhin ang kasal. Sabi ko, ang boses ko ay halos nanginginig. Nandito lang ako bilang isang performer. At kung anumang pag-aakala ninyo sa akin, hindi po totoo. Tumawa si Doña Victoria ng marahan, isang tawa na puno ng pangungutya. Talaga? Kung gayon, Miss Garcia, mayroon akong simple lang na kahilingan sa'yo. Kantahin mo ang mga kanta na nakalista sa kontrata. Ngumiti ka, magkunwari kang masaya. At pagkatapos ng kasal, kuhanin mo ang tseke na ito at lumayo ka sa buhay namin. Huwag ka nang magpakita. Kalimutan mo na si Marco at ang bagay na nasa loob mo. Itinulak niya ang tseke patungo sa akin. Ang halaga ay napakalaki.
Higit pa sa talent fee. Sapat na para mabuhay kami ng anak ko ng ilang taon. Ito ay parang isang patalim na may matamis na balat. Tiningnan ko ang tseke. Pagkatapos ay tumingin ako sa kanyang mga mata. Walang bakas ng awa. Wala siyang puso. Hindi ko po kailangan ng pera ninyo. Sabi ko, ang boses ko ay matatag. Pinirmahan ko ang kontrata at tutuparin ko iyon. Kakanta ako. Ngunit hindi ko kailangan ng limos ninyo. Nagulat si Doña Victoria sa aking sagot. Nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha. Mula sa pagiging kalmado ay naging galit. Napakayabang mo, Miss Garcia. Hindi mo pa ako kilala. Mas mabuti kung susundin mo ang sinasabi ko. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na ipinanganak ka at pati ang bagay na nasa loob mo. Isang malamig na takot ang gumapang sa aking likod. Ang banta niya ay hindi na tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa anak ko. Ngunit sa gitna ng takot na yon, isang matinding galit ang nagtulak sa akin. Hindi ako papayag. Hindi ko hahayaang saktan niya ang anak ko. Ang kontrata lang po ang susundin ko. Sabi ko, pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Wala na pong iba. Tumayo ako at dahan-dahang lumabas ng sala. Iniwan si Doña Victoria na nakaupo. Ang mukha ay puno ng matinding galit. Narinig ko ang kanyang malakas na pagbagsak ng kamay sa mesa. Habang naglalakad ako patungo sa gate, nakasalubong ko ang isang matandang hardinero na abala sa pagdidilig. Pagdaan ko sa kanya, bigla niyang inabot sa akin ang isang maliit na piraso ng papel. May naghihintay sa iyo sa garden cafe sa kanto. Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo. Tila nagbabala. Mapagkakatiwalaan siya. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ang pinto ng garden cafe. Ang init ng hapon ay tila lamang sumisidhi sa kaba na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung sino ang naghihintay sa akin. Ngunit ang bulong ng hardinero na mapagkakatiwalaan siya ay nagbigay sa akin ng kakaibang pag-asa. Inilibot ko ang aking paningin sa loob ng cafe. Hindi ito masyadong matao. May isang babae na nakaupo sa sulok, malapit sa bintana, nakasuot ng malaking sunglasses at scarf na halos matakpan ng kanyang mukha. Sa unang tingin, mukha siyang ordinaryong customer na gustong iwasan ng atensyon. Pero may kung anong nagtulak sa akin na lumapit sa kanya. Dahan-dahan akong lumapit. Ang babae ay tila may kung anong binabasa sa kanyang cellphone. Nang makalapit ako, umangat ang kanyang tingin. Tinanggal niya ang kanyang sunglasses. Nanlaki ang aking mga mata. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Si Leah. Si Leah Mendoza, ang fiancé ni Marco. Ang babaeng akala ko ay karibal ko. Ang babaeng ipinalit sa akin ni Marco. Miss Garcia, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado. Walang bakas ng galit o inggit. Salamat at dumating ka. Nanatili akong nakatayo, hindi makakilos. Ang isip ko ay nagulo. Bakit niya ako gustong kausapin? Ito ba ay isa na namang pain? Isang bahagi ng plano ni Doña Victoria para mas lalo akong pahirapan? Bakit? Bakit mo ako gustong kausapin, Miss Mendoza? Tanong ko. Pilit pinapanatili ang pagiging kalmado ko. Ngumiti siya ng bahagya. Alam kong nagulat ka. Halika, maupo ka. Umupo ako sa upuan sa harap niya. Ang puso ko ay patuloy sa pagtibok ng napakabilis. Nag-order siya ng kape para sa akin, kahit hindi pa ako nagsasalita. Diretsuhin na kita, Miss Garcia. Simula niya, ang kanyang mga mata ay matalim. Alam ko ang lahat. Napakunot ang noo ko. Ang lahat? Kinuha niya ang kanyang cellphone at ipinakita sa akin ang ilang larawan. Mga larawan ni Marco, kasama ang iba't ibang babae. Sa mga bars, sa mga hotels, maging sa opisina niya. May mga petsa at oras. At ang pinakamahalaga, may mga larawan na kinuha sa mga linggo na matapos niya akong iwanan. At ilang linggo bago pa ang kasal nila. Mayroon akong private investigator, Miss Garcia. Sabi niya, habang itinataas ang isang kilay.
Hindi lang ikaw ang biktima ni Marco. Maraming babae. At ako, ayoko nang maging isa sa kanila. Napakagat ako ng labi. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko at sa naririnig ko. Ito ba ay totoo? Ang fiancé ni Marco, siya mismo ang nagbubunyag ng mga kasinungalingan ni Marco? Pero, bakit? Tanong ko. Kung alam mong ganyan si Marco, bakit ka pa magpapakasal sa kanya? Huminga siya ng malalim. Hindi ko siya mahal, Miss Garcia. Ito ay isang arranged marriage para sa mga kumpanya, para sa pamilya. Pero hindi ako isang babaeng hahayaang tapak-tapakan ang aking dignidad. Hindi ako magpapakasal sa isang taong manloloko at walang moralidad. Kung ganoon, bakit mo ipinagpatuloy ang kasal? Ngumiti siya ng malalim, isang ngiti na may bahid ng sakit at determinasyon. Gusto kong ipahiya siya. Gusto kong malaman ng lahat kung anong klaseng tao siya. At kailangan ko ng tulong mo, Miss Garcia. Nagulat ako. Tulong ko? Gusto kong kantahin mo ang katotohanan sa kasal niya. Gusto kong ipagsigawan mo ang lahat ng ginawa niya sa'yo. Ang ginawa niya sa atin. At ako, sisiguraduhin kong ligtas ka at mayroon kang matutuluyan pagkatapos ng lahat ng ito. Hindi ako makapagsalita. Ang utak ko ay gumugulong. Sinusubukang iproseso ang lahat ng impormasyon. Ang babaeng akala ko ay kaaway ko ay ngayon ay nag-aalok ng tulong ng isang alyansa. Pero bakit ako? Tanong ko, bakit hindi ikaw? Dahil mas malakas ang boses mo, Miss Garcia, sabi niya. Dahil ang kwento mo ay mas makakapagbukas ng mata ng mga tao. At dahil alam kong desperado ka. At ako, handa akong tulungan ka. Kinuha niya ang isang bag mula sa kanyang tabi at inilabas ang isang brand new na cellphone. Ito ang magiging linya natin. Walang ibang nakakaalam. Walang nakakaalam sa pagkikita nating ito. Hindi mo rin kailangang mag-alala kay Doña Victoria. May mga plano na ako. Lahat ay nakaayos. Inabot niya sa akin ang cellphone. Tiningnan ko ito. Pagkatapos ay tumingin ako sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso, walang bakas ng pagbibiro. Gawin mong impyerno ang araw ng kasal niya. Sabi niya, ang kanyang boses ay tila may kakaibang kapangyarihan. At ako na ang bahala sa lahat pagkatapos. Handa ka ba? Huminga ako ng malalim. Pinipilit tanggapin ang bigat ng desisyon na kailangan kong gawin. Ito ay isang panganib. Ngunit ano pa bang mawawala sa akin? Ang dignidad ko ay natapak-tapakan na. Ang puso ko ay basag na. Ito na ang pagkakataon ko para lumaban. Kinuha ko ang cellphone mula sa kanya. Handa ako, Miss Mendoza. Ang pag-uusap namin ni Leah ay nag-iwan sa akin ng halo-halong damdamin, gulat, pagtataka, at isang kakaibang pag-asa. Hindi ko inakala na ang babaeng akala ko ay karibal ko ay magiging kakampi ko. Ang tiwala niya sa akin ay nagbigay ng bagong lakas. Ang pagtitiyak niya na ako ay magiging ligtas ay nagpakalma sa akin. Isang araw, bago ang kasal, kinailangan kong pumunta sa Imperial Hotel para sa final sound check. Ito ang unang pagkakataon na makikita ko ang venue kung saan gaganapin ang kasal ng taon. Ang puso ko ay kumakabog habang papalapit ang taxi sa hotel. Napakalaki ng Imperial Hotel. Ang entrance ay parang isang palasyo na may mga guards na nakabantay. Pagpasok ko sa loob, sinalubong ako ng isang malaking lobby na papalibutan ng mga ginto at marmol. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Dinala ako ng isang staff sa Grand Ballroom. Ang kwarto ay maluwag at tahimik. Wala pang tao. Ang entablado ay nakaayos na may mga ilaw na nakatutok. Pakiramdam ko ay nag-iisa ako sa isang malawak na karagatan. Miss Garcia, pwede na po kayong mag-sound check, sabi ng sound engineer. Ibibigay ko na lang po ang mic sa inyo. Test lang po ng volume at acoustics.
Kinuha ko ang mic at tumayo sa gitna ng entablado. Ang malamig na aircon ay tila lalong nagpapakaba sa akin. Huminga ako ng malalim. Pilit pinapawi ang aking kaba. Inilagay ko ang aking kamay sa aking tiyan. Para sa iyo, anak. Nagsimula akong humimig. Isang lumang awitin na laging kinakanta ng aking ina sa akin nung bata pa ako. Isang himig na puno ng lungkot, ng pag-ibig na nawala, at ng pag-asa na muling makahanap. Sa bawat patak ng ulan, alaalay nagbabalik. Puso kong nalulumbay. Hanap ka, aking pag-ibig. Ang boses ko ay umalingaw sa buong ballroom. Ang acoustics ay napakaganda. Ramdam ko ang bawat nota, bawat salita. Ito ang kantang nagbibigay sa akin ng lakas. Ang kantang nagpapaalala sa akin ng pagmamahal ng aking ina. Kahit pa wala na siya, habang ako ay kumakanta, hinawakan ko ang munting medalyon na nakasuot sa aking leeg. Isang lumang medalyon na gawa sa pilak na may nakaukit na M+R sa likod. Ito ang tanging naiwan sa akin ng aking ina. Sinabi niya na ito ay galing sa aking ama, isang lalaking nagmahal sa kanya, ngunit nawala sa kanilang buhay. Sa hindi kalayuan, sa gilid ng ballroom, may isang lalaking nakatayo. Si Don Ricardo Harrison. Ang kanyang muka ay seryoso, abala sa pakikipag-usap sa kanyang assistant. Siya ay isang makapangyarihang miyembro ng Board of Directors at siya ang isa sa mga pangunahing investor sa Imperial Hotel. Biglang napatigil si Don Ricardo sa kanyang pakikipag-usap. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa akin. Sa entablado, ang kanyang mukha ay nagbago ng ekspresyon mula sa pagiging seryoso ay naging gulat at tila puno ng pagtataka. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa aking leeg, sa munting medalyon na aking hawak, at pagkatapos sa aking boses. Kahit malayo ka man, pag-ibig ko'y mananatili. Hahanapin ka, magpakailanman. Ang puso ko'y sayo lang. Hiling. Nagsimula si Don Ricardo na maglakad patungo sa akin. Ang bawat hakbang ay mabagal, tila nag-aalangan. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding emosyon, lungkot, pag-asa at pagkilala. Ngunit bago pa siya makalapit sa akin, biglang tumunog ang kanyang cellphone. "Sir, may emergency meeting po tayo," sabi ng kanyang assistant na humila sa kanya. "Kailangan nating pumunta ngayon." Nag-alinlangan si Don Ricardo. Tumingin siya sa akin, sa aking boses, sa aking medalyon. Parang may gusto siyang sabihin, may gusto siyang itanong. Ngunit ang kanyang assistant ay patuloy sa paghila sa kanya. Huminga siya ng malalim. Isang tingin ng pagkabigo ang sumilay sa kanyang mukha. "Alamin mo ang lahat tungkol sa singer na yan," sabi niya sa kanyang assistant. Ang boses niya ay mahina, ngunit may matinding utos. Pangalan, tirahan, lahat, ngayon din. At pagkatapos, lumabas sila ng ballroom. Iniwan akong mag-isa sa entablado. Hindi ko alam ang nangyari. Hindi ko alam kung bakit siya tumingin sa akin ng ganoon. Ngunit ang pakiramdam na mayroong koneksyon, na mayroong isang bagay na lampas sa aking pag-unawa, ay nanatili sa aking puso. Ang kakaibang pagtatagpo namin ni Don Ricardo sa Imperial Hotel ay nanatiling palaisipan sa aking isip. Ang kanyang mga mata, ang kanyang tingin sa aking medalyon, at ang utos niya sa kanyang assistant, lahat ng iyon ay nag-iwan sa akin ng mga tanong na walang sagot. Ngunit hindi ko ito masyadong pinansin. Ang lahat ng aking atensyon ay nakatuon sa papalapit na araw ng kasal. Isang gabi bago ang kasal, tapos na ang huling rehearsal. Naglalakad ako palabas ng hotel kasama si Angelica. Ang hangin ay malamig at ang mga ilaw ng syudad ay tila nagpapahiwatig ng isang bagong simula o marahil isang pagtatapos. "Maya, sigurado ka na ba talaga?" tanong ni Angelica. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. "Hindi pa huli ang lahat para mag-back out. Mas gugustuhin ko pang bayaran ng penalty kaysa makita kang masaktan." Umiling ako. "Hindi, Ange.
Hindi na ako aatras. Panahon na para harapin ang lahat. Nang makalabas kami ng hotel, napansin ko ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Nang lumapit kami, bumukas ang bintana ng sasakyan. Maya, pwede ba tayong mag-usap? Si Marco. Nagkatinginan kami ni Angelica. Ang pagdating niya ay hindi inaasahan. Gusto ko sanang magpatuloy sa paglakad, ngunit may kung anong nagtulak sa akin na harapin siya. Ito na siguro ang huling pagkakataon. Hintayin mo ako sa taxi, Ange. Sabi ko kay Angelica. Nag-aalangan man, tumango si Angelica at lumayo. Lumapit ako sa sasakyan ni Marco. Bumaba siya. Ang kanyang muka ay halatang pagod at may bakas ng pag-aalala. Marco, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado. Maya, kailangan nating mag-usap. Sabi niya. Ang boses niya ay malambing, ngunit may bakas ng desperation. Pakinggan mo ako. Alam kong nagalit ka. Alam kong nasaktan kita. Pero kailangan mong intindihin ang sitwasyon ko. Sitwasyon mo? Tanong ko. May bahid ng kapaitan sa aking boses. Ang sitwasyon mo ay ipinagpalit mo ako sa pera at kapangyarihan. Ang sitwasyon mo ay iniwan mo akong mag-isa, buntis, at walang kalaban-laban. Umiling siya. Hindi ganoon, Maya. Mahal kita. Pero si Mama, alam mo naman kung gaano siya kahigpit. Kung gaano niya gustong ipagpatuloy ang pangalan ng aming pamilya. Kailangan kong sundin siya. Para sa aming lahat. Hindi ko gustong saktan ka. Hindi mo gustong saktan ako? Tumawa ako ng mapait. Ang mga ginawa mo, Marco, ay mas masakit pa sa anumang pisikal na sakit. Sinira mo ang tiwala ko. Sinira mo ang mga pangarap ko. At ang pinakamalala, sinira mo ang pangarap ng anak ko na magkaroon ng isang amang nagmamahal. Lumapit siya sa akin, pilit na hinawakan ang aking kamay. Patawarin mo ako, Maya. Alam kong nagkamali ako, pero may paraan pa para ayusin ito. Para sa ating dalawa. Para sa bata. Inilabas niya ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bulsa. Ito. Pera ito, Maya. Sapat na para mabuhay ka. Para sa bata. Pakiusap. Lumayo ka na lang. Huwag mong sirain ang kasal ko. Huwag mong sirain ang buhay ko. Napatingin ako sa sobre pagkatapos ay sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Ngunit hindi ko na nakita ang pagmamahal na dating naroon. Ang nakita ko lang ay ang kanyang pagiging duwag, ang kanyang pagiging makasarili. Hindi ko kailangan ng pera mo, Marco. Sabi ko, ang boses ko ay matatag. Ang kailangan ko ay respeto. Ang kailangan ko ay dignidad. At hindi iyan mabibili ng anumang halaga ng pera mo. Hinawakan niya ang aking braso. Maya pakiusap. Mag-isip ka. Ito ang pinakamabuti para sa ating lahat. Para sa bata. Hindi mo gustong magkaroon ng eskandalo. Gusto mo bang lumaki ang anak mo na may ganoong stigma? Ngumiti ako. Isang ngiti na puno ng kapaitan. Ang tanging stigma na dadalhin ng anak ko ay ang pagiging anak ng isang duwag na ama. At yan, Marco, ay hindi ko hahayaang mangyari. Inilayo ko ang aking braso mula sa kanya. Huwag kang mag-alala, Marco. Pupunta ako sa kasal mo. Kakanta ako. At sisiguraduhin kong hindi mo makakalimutan ang araw na ito. Tumalikod ako at naglakad palayo. Iniwan si Marco na nakatayo. Tulala. Ang sobrang puno ng pera ay nahulog sa lupa. Ang pakiramdam ng kalayaan ay bumalot sa akin. Wala nang pag-aalinlangan. Wala nang takot. Habang naglalakad ako patungo sa taxi, tumunog ang bago kong cellphone. Isang text message mula kay Leah. Handa ka na ba para bukas? Sumagot ako. Handang-handa na. Ang araw ng kasal, ang araw na matagal kong hinintay, kinatatakutan, at ngayon ay pinaghahandaan ng buong tapang. Ang Grand Ballroom ng Imperial Hotel ay puno ng naglalakihang tao, mga negosyante, politiko, at mga prominenteng personalidad. Ang bawat sulok ay kumikinang sa ginto at alahas.
Ang bawat tawa ay tila pumupuno sa hangin ng kayabangan. Nakatayo ako sa backstage. Suot ang isang simpleng puting gown na nagtatago sa lumalaki kong tiyan. Si Angelica ay nasa tabi ko, hawak ang aking kamay. Ang kanyang mukha ay puno ng kaba, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbibigay ng suporta. "Maya, kaya mo yan," bulong niya. "Nandito lang ako." Huminga ako ng malalim. Pilit pinakalma ang aking sarili. Nararamdaman ko ang tibok ng aking puso. Napakabilis, na parang gusto nitong lumabas mula sa aking dibdib. Sumilip ako sa gilid ng kurtina. Nakita ko ang lahat. Nakaupo si Doña Victoria sa front row. Ang muka ay mayabang at nakangiti. Tila nagtatagumpay. Sa tabi niya si Marco, na halatang kinakabahan, palihim na sumusulyap sa akin. At sa dulo ng aisle, nakatayo si Leah. Ang kanyang wedding gown ay napakaganda, ngunit ang kanyang mga mata ay kalmado at may kakaibang kinang. Nagkatitigan kami ni Leah. Ngumiti siya ng bahagya at dahan-dahan siyang tumango. Iyon ang hudyat. Ito na. Lumabas ang MC sa entablado. Ngayon, upang mas lalo pang pagandahin ang gabing ito, narito ang isang natatanging mga awit na may ginintuang tinig. Bigyan natin ng masigabong palakpakan si Miss Maya Garcia. Lumabas ako sa entablado. Ang spotlight ay tumutok sa akin. Ang bawat tingin ay nakatuon sa akin. Ang bawat bulong ay tila naririnig ko. Ang pianist ay nagsimulang tumugtog ng intro ng kantang nakalista sa kontrata. Isang klasikong awit ng pag-ibig. Ngunit inihinto ko siya. "Sandali," sabi ko sa mic. Ang boses ko ay matatag. Nagulat ang lahat. Ang pianist, ang MC, maging si Doña Victoria. Nagbulungan ang mga bisita. Tumingin ako sa paligid, sa mga matataas na tao na nakaupo doon. "Ang kantang ito," sabi ko. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ay para sa lahat ng biktima ng kasinungalingan. Nagulat ang lahat. Ang ngiti sa mukha ni Doña Victoria ay unti-unting nawala. Si Marco ay namutla. Si Leah ay nakatitig sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Humiga ako ng malalim. Nagsimula akong humimig. Ngunit hindi ito ang kantang nakalista sa kontrata. Ito ay isang bagong kanta. Isang kanta na ako mismo ang sumulat. Isang kanta tungkol sa aking buhay, sa aking puso, sa aking pag-ibig, sa aking pagkabigo. Sa ilalim ng buwan, isang pangako'y binitawan, nagsimula akong kumanta ng buong puso. Bawat nota ay puno ng sakit, ng galit, ng pagkabigo. Ngunit mayroon ding matinding pagmamahal para sa aking anak. Ang mga luha ay umaagos sa aking pisngi. Ngunit hindi ko ito pinansin. Kailangan kong sabihin ang katotohanan. Kailangan kong ipagsigawan ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Ang mga bisita ay tahimik. Ang bawat isa ay nakatitig sa akin. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at gulat. Si Doña Victoria ay tila hindi makahinga. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Si Marco ay nanatiling nakatayo, tulala. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at takot. Ngunit si Leah, siya ay nakangiti. Isang ngiti ng pagkilala at suporta. Sa huling bahagi ng kanta, tumingin ako nang direkta kay Marco. Inilagay ang aking kamay sa aking tiyan. "Hindi ako susuko, anak. Ikaw ang aking lakas." Ang huling nota ng kanta ay nawala sa hangin. Ang buong ballroom ay nanatiling tahimik. Wala ni isang nagsalita. Ang tanging naririnig ay ang sarili kong paghinga. Pagkatapos, dahan-dahang tumayo si Leah. Ang kanyang wedding gown ay umangat. Kinuha niya ang micro mula sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay matatag, puno ng determinasyon. "Totoo ang lahat ng sinabi niya," sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas, umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang mga salita ni Leah ay parang kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan. Totoo ang lahat ng sinabi niya.
Agad na nagulantang ang buong ballroom. Ang mga bisita, na kanina ay tahimik na nakikinig sa aking awit, ay biglang nagbulungan. Ang bulungan ay unti-unting lumakas, naging hiyawan. Ano yan? Totoo ba ang sinasabi niya? May anak si Marco sa ibang babae? Si Marco ay nanatiling nakatayo sa altar. Tulala. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nagpapanik. Hindi alam kung ano ang gagawin. Lia, ano ang ginagawa mo? Bulong niya. Pilit na lumapit sa kanya. Ngunit inilayo ni Lia ang kanyang sarili mula sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag, puno ng galit at pagtataksil. Ang kasal na ito ay tapos na, sabi niya. Ang kanyang boses ay malakas, na maririnig sa buong ballroom. Hindi ako magpapakasal sa isang lalaking walang puso, walang moralidad, at walang respeto sa mga babae. At sa harap ng lahat, dahan-dahan niyang inalis ang engagement ring mula sa kanyang daliri. Sa isang mabilis na paggalaw, ibinato niya ito sa mukha ni Marco. Ang singsing ay tumama sa kanyang dibdib at nahulog sa lupa, tumunog ng malakas sa gitna ng kaguluhan. Marco Antonio de Villa, I divorce you. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Hindi makapagsalita si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at kahihiyan. Ngunit ang pinakamatinding reaksyon ay nanggaling kay Doña Victoria. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at ang kanyang mga mata ay tila gusto akong tunawin. Hindi! Sigaw niya. Pilit na tumayo. Kasinungalingan. Lahat yan ay kasinungalingan. Mga mapanlinlang na babae. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, biglang nanginig ang kanyang katawan. Nanikip ang kanyang dibdib. Namutla ang kanyang muka. Mama! Sigaw ni Marco. Pilit na lumapit sa kanya. Ngunit huli na ang lahat. Si Doña Victoria ay nawalan ng balanse at bumagsak sa sahig. May tumawag ng emergency. May doktor ba rito? Sigaw ng mga bisita. Agad na lumapit ang mga paramedics at sinimulan siyang bigyan ng first aid. Ang buong ballroom ay puno ng gulo at kaguluhan. Ang mga bisita ay nagkakagulo, ang mga paparazzi ay kumukuha ng mga larawan, at ang mga staff ay pilit na inaayos ang sitwasyon. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang boses ang narinig. Isang boses na puno ng kapangyarihan at awtoridad. Hinto! Lumingon ang lahat sa pinanggalingan ng boses. Si Don Ricardo Harrison. Nakatayo siya sa gitna ng ballroom, ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin. At pagkatapos ay kay Marco. Hindi lamang ang kasal na ito ang hindi matutuloy, sabi niya. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Marco Antonio de Villa, bilang miyembro ng Board of Directors, ipinapahayag ko na ikaw ay tinatanggal sa posisyon mo bilang CEO ng De Villa Holdings. Ang iyong kawalan ng integridad, ang iyong mga panloloko ay hindi katanggap-tanggap sa aming kumpanya. Nagulat ang lahat, lalo na si Marco. Ang kanyang mukha ay tila walang buhay. Lumapit si Don Ricardo sa akin. Kinuha niya ang kanyang jacket at maingat na inilagay sa aking mga balikat. Ang init ng kanyang jacket ay nagbigay sa akin ng kakaibang ginhawa. Hindi ka na nag-iisa, anak. Bulong niya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Nanlaki ang aking mga mata. Anak? Humarap siya sa mga bisita. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang babaeng ito, si Maya Garcia, ay hindi lamang isang biktima ng panloloko. Siya ay anak ko. Ang bunga ng pag-ibig ko sa isang babaeng minahal ko noon, ngunit ipinagkait sa akin. At mula ngayon, siya ay magiging bahagi ng pamilya ko. Ang buong ballroom ay muling nagulantang. Ang mga bibig ay nakanganga. Ang mga mata ay nanlalaki. Hindi nila inakala ang ganitong twist. Ngumiti si Don Ricardo sa akin. Isang ngiti na puno ng pag-asa. Umuwi na tayo, anak. Meron ka ng pamilya. Hindi ka na nag-iisa. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Mula sa kahihiyan ng entablado
hanggang sa kaguluhan ng kasal. At ngayon, sa yakap ng isang lalaking na ngayon ko lang nalaman na siya pala ang aking ama. Ang mga salita ni Don Ricardo na, "Anak," ay umalingaw pa rin sa aking isip, tila isang awit ng pag-asa. Dinala ako ni Don Ricardo sa isang sasakyan. Sumama rin si Angelica, na halatang gulat na gulat sa mga nangyari. Ang lahat ay parang isang panaginip, isang hindi kapanipaniwalang twist sa aking buhay. Nagmaneho kami patungo sa isang malaking mansyon, mas malaki pa sa mansyon ng mga De Villa. Ito ay isang eleganteng bahay, napapalibutan ng mga puno at bulaklak. Pagpasok namin sa loob, sinalubong kami ng isang mainit na aura. Hindi ito ang malamig at mayabang na aura ng mansyon ng mga De Villa, kundi isang aura ng pagmamahal at kapayapaan. Dinala ako ni Don Ricardo sa isang malaking silid na puno ng mga libro at mga larawan. Ito ang kanyang library. Umupo kami sa isang malambot na sofa. Si Angelica ay nasa tabi ko, tahimik lang. "Maya, alam kong marami kang tanong." Simula ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay malambing. At handa akong sagutin ang lahat ng yon. Huminga ako ng malalim. "Papa, totoo po ba? Ikaw po ba talaga ang tatay ko?" Ngumiti siya. Isang ngingiti na puno ng lungkot at pagmamahal. "Oo, anak. Ako ang tatay mo. Ang pangalan ko ay Ricardo Harrison." Inilabas niya ang isang lumang photo album mula sa isang drawer. Ipinakita niya sa akin ang mga larawan ng isang babaeng napakaganda, may ngiti sa kanyang mga labi. Siya ang aking ina. At sa tabi niya, isang batang Ricardo. "Minahal ko ang iyong ina nang higit pa sa aking buhay, Maya." Simula niya, ang kanyang mga mata ay lumuluha. Siya ay isang mang-aawit din, gaya mo. Ang boses niya ay parang anghel. Ngunit ang pamilya ko, hindi nila matanggap ang isang ordinaryong mga awit. Pinaghiwalay nila kami. Kinagat ko ang labi ko habang pinipigilan ng luha. "Pero bakit hindi po kayo naghahanap sa amin?" "Naghahanap ako, anak," sabi niya. Ang boses niya ay nanginginig. "Naghahanap ako ng maraming taon, ngunit itinago ka ng iyong ina sa akin. Hindi niya gustong masaktan ka. Hindi niya gustong madamay ka sa gulo ng aming pamilya. Nang mamatay ang iyong ina, lalo akong nagalit sa sarili ko. Naging abala ako sa negosyo para lang makalimot. Ngunit hindi kita nakalimutan." Inilabas niya ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay may isang lumang sulat at isang medalyon. Ang medalyon ay kapareho ng medalyon na suot ko. "Ito ang sulat ng iyong ina para sa akin," sabi niya. Sinabi niya na may anak kami, ngunit hindi ko ito nakita hanggang sa huli. At itong medalyon, ito ang pinagawa ko para sa kanya. Meron din akong kapareho nito. Ipinakita niya sa akin ang kanyang medalyon. May nakaukit din na M+R. Sa puntong yon, tuluyan na akong napaiyak. Ang lahat ng tanong sa aking isip ay nasagot na. Ang misteryo ng aking buhay ay nabunyag na. "Patawarin mo ako, anak," sabi niya, habang hinawakan niya ang aking kamay. "Patawarin mo ako sa lahat ng nawala sa iyo. Ngunit mula ngayon, hindi ka na mag-iisa. Mayroon ka ng pamilya at hindi ko hahayaang saktan ka ng sinuman." Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang kanyang yakap ay mainit, puno ng pagmamahal at pagtanggap. Ito ang yakap ng isang ama na matagal kong hinahanap. "Salamat po, Papa," bulong ko. "Salamat po. At hindi ninyo ako nakalimutan." Ngumiti siya. "Hindi ko kailanman malilimutan ang anak ko at ang apo ko. Simula ngayon, may pamilya ka na, Maya, at ipagtatanggol ko kayo." Tumingin ako sa kanyang mga mata. Sa wakas, naramdaman ko ang kapayapaan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pighati ay unti-unting nawala. Napalitan ng pag-asa at pagmamahal. Isang linggo ang lumipas mula ng gabing magulantang ang kasal ng taon. Ang balita tungkol sa iskandalo ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang mukha ni Marco at Doña Victoria
ay nasa lahat ng newsfeeds at tabloid. Ang mga Divilla na dating tinitingala ay ngayon ay pinagtatawanan at kinukutya. Nasa bagong apartment na ako, isang maluwag at modernong unit sa isang mataas na building. Ayos na rin ang lahat ng kailangan para sa baby. Ito ay inayos ni Papa Ricardo. Hindi ko inakala na sa isang iglap, magbabago ang lahat. Mula sa pagiging walang tirahan, ngayon ay mayroon akong sariling kondo at isang ama na handang ipagtanggol ako. Nasa sala kami ni Angelica, umiinom ng kape at nagbabasa ng online news. Grabe talaga ang nangyari, Maya, sabi ni Angelica habang nagbabasa ng isang article. Si Marco, tuluyan nang nawalan ng lahat. Tinanggal na siya sa lahat ng posisyon niya sa kumpanya. Pati ang mga business partners nila, umaatras na. Ngumiti ako. Iyan ang parusa sa mga kasinungalingan, Ange. Ang karma ay hindi natutulog. At si Doña Victoria, tanong niya, na-confine pa rin sa ospital. Sagot ko, nakaligtas siya sa heart attack. Pero ang balita, wala na rin siyang kontrol sa kumpanya. Si Papa Ricardo na ang humahawak sa lahat at tuluyan na ring nasira ang reputasyon niya sa social circle. Nang makarinig kami ng isang ding mula sa pinto, bumukas ito. Isang delivery man ang nag-abot ng isang malaking kahon na may nakasulat na pangalan ko. Para saan yan? Tanong ni Angelica. Binuksan ko ang kahon. Sa loob nito ay isang mamahaling baby stroller at isang maliit na sobre. Kinuha ko ang sobre at binasa ang sulat. Minahal ko si Marco, ngunit mas minahal ko ang aking sarili. Sana ay maging masaya ka, Maya, at ang iyong anak. Mag-ingat ka. Lia. Ngumiti ako. Galing kay Lia, sabi ko. Nagpapasalamat siya at nagpadala siya ng regalo para sa baby. Mabuti na lang at meron kang kakampi na gaya ni Lia, sabi ni Angelica. Kahit paano, meron pa ring katarungan sa mundo. Nagring ang cellphone ko. Si Papa Ricardo. Hello, Papa? Maya, kumusta ka, anak? Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Meron akong inasikaso para sa'yo. Isang trust fund para sa apo ko. Sisiguraduhin kong mayroong siya ng lahat ng kailangan niya. Hindi na kayo magugutom. Maraming salamat po, Papa. Sabi ko, ang aking mga mata ay lumuluha. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Huwag kang mag-alala, anak. Ang tanging gusto ko lang ay makita kang masaya at ligtas. At ang apo ko. Kailangan nating magkita bukas. May gusto akong ipakita sa iyo. Pagkatapos ng tawag, napatingin ako sa aking tiyan. Isang ngiti ang sumilay sa aking labi. Nakikita mo, anak? Hindi tayo nag-iisa. Mayroon na tayong pamilya. At mayroon na tayong bagong simula. Ang nakaraang linggo ay isang roller coaster ng emosyon. Mula sa pinakamababang punto ng aking buhay, ngayon ay nasa pinakamataas na ako. Ang sakit at pagkabigo ay napalitan ng pag-asa at kaligayahan. Ngunit ang pagbabago ay hindi lang para sa akin. Ito ay para sa lahat ng mga babaeng naging biktima ng panloloko. Para sa lahat ng mga ina na mag-isang lumalaban. Kinabukasan, habang inililigpit ko ang mga lumang gamit mula sa apartment, nakita ko ang isang lumang dyaryo na may larawan ko sa isang event. Isang larawan ko na nakangiti, kumakanta. Isang larawan ng isang babaeng puno ng pangarap. Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang email mula sa isang hindi kilalang sender. Binuksan ko ito. Dear Miss Garcia, napangiti ako. Ito na ang bagong simula. Ilang buwan ang lumipas. Ang maliit na tiyan ko ay lumaki na, malapit ng manganak. Ngunit sa bawat sipa ng anak ko sa loob ko, hindi na takot ang nararamdaman ko, kundi pag-asa at kagalakan. Ang bawat umaga ay isang bagong pag-asa, isang bagong kanta. Nasa isang malaking auditorium ako, nakatayo sa entablado, ngunit hindi na bilang isang entertainer sa kasal. Ngayon, ako ay isang speaker sa isang event na inorganisa ng Women's Empowerment Foundation.
Ang aking kwento ay naging inspirasyon para sa libu-libong kababaihan. Hindi madali ang buhay, sabi ko sa mic. Ang boses ko ay matatag at puno ng damdamin. Marami tayong pagsubok na kailangan harapin. Ngunit sa bawat pagsubok, mayroon tayong pagkakataon na maging mas malakas. Mayroon tayong pagkakataon na lumaban para sa ating sarili at para sa ating mga anak. Nagpalakpakan ang mga tao. Nakita ko si Papa Ricardo at Angelica sa front row. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagmamalaki. Mayroong mga bagong business ventures ang kumpanya ni Papa Ricardo. Mas matagumpay ngayon kaysa dati nang wala na si Marco at Doña Victoria. Si Marco ay halos wala na sa limelight at si Doña Victoria ay hindi na nakita pa sa mga social gatherings. Nag-open ako ng isang maliit na foundation, Maya's Hope, para tulungan ang mga single mothers na gaya ko. Naging aktibo ako sa iba't ibang charity works. Ang aking buhay ay nagbago ng husto. Mula sa pagiging isang biktima, ngayon ay isa akong inspirasyon. Nang matapos ang aking speech, lumapit sa akin si Papa Ricardo at niyakap ako ng mahigpit. "Napakalaki mo na, anak. Napakalakas mo. Dahil po sa inyo, Papa," sabi ko. "No, Maya, dahil yan sa sarili mo. Sa lakas ng loob mo," sabi niya. Pagkatapos ng event, umuwi ako sa aking apartment. Naglakad ako patungo sa balkonahe, tiningnan ang mga ilaw ng syudad. Ang hangin ay malamig, ngunit ang puso ko ay mainit. Hinawakan ko ang aking tiyan. "Malapit ka nang lumabas, anak, at handa na ako para sa iyo. Handa na tayong harapin ang mundo." Nagsimula akong humimig, isang bagong kanta, isang awit ng pag-asa, ng pagmamahal, ng kalayaan. Ang bawat nota ay puno ng kagalakan. Sa bawat umaga, bagong pag-asa, ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa hangin, isang melodiya ng kaligayahan. Ang lahat ng sakit ng nakaraan ay tila nawala na, napalitan ng isang maliwanag na hinaharap. Biglang tumunog ang aking cellphone, isang unknown number. "Hello? Miss Garcia? Ako po si Mr. Dela Cruz, isang music producer. Narinig ko po ang inyong kwento at ang inyong boses. Nais ko po kayong imbitahan na mag-record ng album. Gusto ko pong marinig ng buong mundo ang inyong bagong awit." Napangiti ako. Ang aking bagong awit ay nagsisimula pa lamang.